Sira agad ang super team na binubuo ng Gilas para sa Southeast Asian Games dahil sa pagpalit ng rules ng host country na Thailand. Sinasabotahe nga ba ang Pilipinas? Anong lineup ang isasalang ni Coach Norman Blackett ng SBP? Iyon ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. So ilang buwan na lang ay muli na naman tayong sasalang sa isang pangmalakasang event ng basketball sa Asia. Ito nga yung Southeast Asian Games o SEA Games. Isang multi-sports event kung saan ay ang Pilipinas lang naman ang masasabi nating pinakamalakas na kupunan sa sports na basketball. Bilang patunay ay ang consistent record natin sa may pinakamaraming gintong medalya simula 1977 ay meron na tayong 19 gold medal na nakukuha. Kumbaga tayo ang powerhouse team sa SEA Games pagdating sa basketball. Pero hindi rin madali ito para sa ating national team dahil kaakibat nito ay ang matinding pressure para sa part natin na dapat ay hindi tayo matalo ng kahit anong kupunan every tournament dahil malaking kritisismo ang aabutin natin sa ilang mga Pinoy basketball fans. Tulad na lamang noong 2021 SEA Games kung saan ay nasilat tayo sa Indonesia. Pero ang good thing ay nabawi natin ang titulo last 2023 SEA Games. Kaya this 2025 Southeast Asian Games ay iba yung pressure na naman para sa ating national team. At ang matindi dito ay hindi basta-basta pressure ang kakaharapin natin this SEA Games dahil ito ang tinatawag na pressure over pressure. Bakit? Well, dahil lang naman bukod sa hirap tayo makakuha ng mga available na mga players dahil busy nga ang PBA sa kanilang ongoing conference that time ay medyo malilimitahan pa tayo dahil biglang binago ang eligibility rule ng mismong host country na Thailand. Nitong mga nakaraan ay nasolve na sana ang problema ni St. Gilas head coach for this SEA Games na si Coach Norman Blackett ng SBP. Though di tayo makakahugot ng mga PBA players ay makakakuha naman tayo ng mga Phil-Am players overseas at mapapalaro pa ang ating dalawang naturalized player. Dahil nga yan sa nakasanayang rules ng SEA Games ay basta passport holder ka ng inyong bansang re-representa ay ayos na yon, lalo na ang mga naturalized player. Kaya nga makakalaro na sana sina Remy Martin at Jason Brickman na mga Phil-Am at di pasok sa hagup rule ng FIBA at syempre ang tambalang JB at Kwame. Kumbaga all set na at petsa na lang ng ensayo ang inihintay. Kaso ito nga at biglang napagalaman natin na hindi na raw susundin ng Thailand basketball president ang nakasanayang rules sa SEA Games. Para sa ilang kahoops natin ay pwedeng baguhin ng host country ang rule ng Southeast Asian Games basta may basis ay walang problema. Kaya naman ito at ginawang FIBA rules ng Thailand ang magiging rule ng basketball event sa kanilang SEA Games. Kaya dahil dito ay biglang nasira ang super team lineup sana na mabubuo ng ating national team sa 2025 Southeast Asian Games. Masaklap ito, no? Di lang sa management even sa mga players mismo, lalo na dito kay Remy Martin at Brickman na pagkakataon na sanang may representa ang bansa sa international basketball scene. Dahil dito ay maraming mga Pinoy basketball fans ang napaisip kung sinasabotay ba tayo ng Thailand dahil sa loob ng halos 5 dekada ay biglang binago ang rules ng basketball sa SEA Games. Dahil ba laging Pinas ang nagahari dito kung kaya't pinalitan ng rules upang di tayo makakuha ng ating mga Phil-Foreign players at mapilitan tayong mag-all Filipino lineup? Well, wala tayong magagawa dito since rule nga nila ito. Pero sa kabilang banda ay good thing na rin dahil mabibigyan ng chance ang ilang mga local players natin dito sa bansa na irepresenta ang Pilipinas dito sa Southeast Asian Games. At kung akala ng Thailand ay kakaguho natin ang biglang pagbago ng rule na ito ay nagkakamali sila.